Hello guys, good morning. So it's a Monday. So ngayon ay pre-loader na naman tayo. So kanina 4:15 na gano'n lang ako nagtulak-tulak, tapos nag-unload na naman nagsabi na mahirap na kinumplain ko dati. So nilipat na naman ako kasi puno na yung yung track na letter T. So nilipat na naman ako doon. Sabi ko nga, nandun yung kulot, siya yung dati doon, sabi ko pa rin. So ngayon, pagbalik ko doon, mga 7 o'clock, nilipat ako doon. Grabe, ang haba pa ng ang haba pa ng mga karton na, yung pahaba siya, tapos may puno, hanggang nakatambak na talaga lahat. So higit siguro yun. Higit mga 150 na cartons, malalaki pa. So, talagang napagod ako kanina, grabe. So, wait na naman natin yung natin. So, dito tayo sa waiting area natin. Ano pa namang waiting area natin? Dito lang, no? Yan, may bato. Ala, ito na itapon yung ko wait. Ito yan guys, binibilang ko. Ayan, yung ganyan. Yung ganyan, ilang truck, ilang mga karton na i-deliver nila. So, kailangan ipakount mo yun. Kailangan, para yung address, 1 count lang yun. So, kawawa yung maraming in-order. Aabot siya ng aabot siya ng sabi madami. Lamig naman dito. May bagyo pa rin. So, yun. Saan na ba tayo guys? Nabalitaan nyo ba yun guys August 17 na sa Mississauga sa may Toronto. Sus, nagbaha doon guys. Ang daming hindi nakapasok at saradong mga company. Kasi may tornado. Kaya pala, hangin. Nag-alarm yung ko nung 17. Linggo ba yun? Sabado. Kahapon yata August yata ngayon. August 8 yata ngayon. Wait lang, check mo. Basta August 17. Kailan ba yun? Sabado o linggo? Yun. Kung makita yung anong araw ngayon. Basta alam ko ngayon is Monday. Kaya ganun. Alam ko kwenta basta yun, may tornado. Dumating ngayon. See you guys on Tuesday, tomorrow. Bye. Hi guys, good morning. It's Tuesday. Tayo, preloader. And pupush sa mga curtain. So wait na naman tayo ating sundo. Sana marunong na tayo mag-drive. Kaso hindi pa handa. Parang takot pa ako. So ngayon work muna para sa bahay. Matapos lang. Asa tayo sa asawa natin. Matumboy pa tayo. Sakit sa dibdib. Ayun. So yan talaga pag Pilipina guys. Kailangan huwag kang umasa talaga kasi syempre pride mo na rin yun. Nangaasa ko. Sarap ng hangin. Huwag tayo. Ayan. Grabe, ang dumi ng tingnan niyo, ang dumi.
taba lang nila. Ano, taba. Ayan. Unusual, ganun pa rin. Tawa-tawa na ako, hindi na ako serious, hindi na ako ganun kasi ano. Basta, bilisan lang ang kilos para hindi siya magalit. Yun lang gusto niya. So, ayun. Masunurin dapat. Inutos niya, ganito, punta ka dito, ganyan. Lipat ka dito. So, ganun. Magpupush. Iba rin yung push dito malapit sa truck. Ano kasing tawag niyan pag ano sa truck. Tumulong din ako sa truck para mabilis ang paglabas ng mga karton. Kasi meron yung ano, ang kadulas para papunta doon sa ano linya. Machine na umaandar. Alam niyo na yun, guys. Ayun. So, ilang years na tayo, month na tayo dito is so February 8 tayo nandito. Imagine. July, August, September. Mag-8 years na tayo, guys. So, yun. Ayun, about pala sa insurance card. So, sabi, nagtanong na ako sa SB natin, is 1 year daw bago ka makakuha ng insurance card. So, don't forget that. UPS, guys. Dito sa Brantford, ang 1 year makakuha ng insurance card. So, mali pala yung sinabi doon sa message, sinabi nila na 225 na oras pag nakaabot ka daw niya makakuha na ng insurance. Pero malapit pa kung almost makukuha ko na yung insurance ko, pero hindi daw, 1 year daw. So, okay lang. Ayun, bukas ulit, guys, tomorrow ulit. Hey guys, good morning. It's a Wednesday. Okay, nabago na naman tayo. 8:50 tayo naman. So, kanina 4:20 tayo dumating dito. So, yan. Okay, ganun pa rin yesterday. Halo-halo, preloader. Tapos, nag-unloader. Nag-ano sa truck. Abang tawag din sa truck. Help. Nag-help na. Ipasok din sa ibaba yung mga bagay na gano'n. So, talaga, associate talaga siya. Paiba-ibang trabaho. Kung ano yung i-assign sa'yo, yun yung trabaho mo. Tapos kanina, yung kinakomplain ko dati, yun na naman. Pero saglit lang naman siya. Pero hirap. Kahit saglit lang, ang lalaki naman pahaba. Karton na flat na, ewan ko, yun. About tiles yata yun. Mga tires or sa dingding, mga wall. Yun yung mabigat. Talagang binuhat kami dalawa. Ang ginawa ko pag mabigat, pag hindi na kaya hilain, binababa ko na lang. Basta hindi lang lumampas dun sa dulo. Alam naman yung SB natin, masungit. Pag may doon, yun, papagawa din sa'yo. Ganun din. Mas maganda ibaba mo na lang lahat. Okay, wait na naman tayo sa natin. Yung kahapon pala, guys. Hindi ko na nagbukas ko na nagkwento sa inyo, guys. Wala nang time, andito na yung sundo ko. Ayan o. Ayan ang sundo ko. Hi. Guys, ayan. Yung Friday, hindi ko pala nakwento. About pala sa benefits sa UPS sa Canada, Ontario. So about is magtanong na ako, guys. 1 year ang kanyang ko naman talaga, hindi ko binasa yung benefits. Nag-apply ako, pero ayun, nakalagay naman dun at lahat. So maganda naman yung benefit dito, guys. So pag nakabot ka ng 1 year,
pwede mo rin siya gamitin para sa mata, para sa dentist, tsaka pwede rin sa asawa mo, pwede magamit din. So yun ang kagandahan. So pwede rin yung asawa ko magamit sa benefits ko. Kasi ano pa bang pag-aaral din sa mga anak, mga insurance libre na rin daw, mga something like that, pero hindi pa ako sure, pero yun ang nakalagay, pwede ka mag-aaral or what, hindi ko alam. And then yun, so maganda naman siya, kaso nga lang, yun nga lang, ganyan ang sitwasyon natin, marumi, ganyan, ayan. So yun talaga ang life. So ayun, so ngayon is Monday. So pag sasama ko na lang lahat ng vlog ko, kasi daw nakapag-vlog ng 2 days, kasi nga maaga dumarating yung ano ko. So ngayon hindi siya maaga, so inom muna tayo ng tubig. Napagod ako, pero okay lang, naglaban lang, masakit lang sa paa, magdamag kang nakatayo, pero 15 minutes nakaupo ka naman. Malapit ko na maubos yung 1 liter, oh. Hindi na lang. Sarap talaga pag maubos yan. So ayun, yun lang naman guys ang ano ko. So ngayon, so okay naman, mabigat ko pa rin, sasanay na rin yung katawan ko. Sa una lang talagang iyak ka talaga, na hindi mo maintindihan, nakakapagod, nakakaiyak, parang gano'n. Tulad din yung nagtrabaho din ako sa Maynila, flawless yun, flawless na company yun, sa mga mukha, yung magano sa mukha, wait lang guys, beauty product guys. Yun, pumasok ko dun sa Maynila training, 3 months din, pero maganda naman siya kasi may sahod ang training, so okay lang. 7,000 din yun, 7,000 ang sahod mo. Maganda siya. Bakit umayaw-ayaw ako doon, kasi ngayon sa elevator hindi ako sanay. Yung pag akit baba pataas, talaga nahilo na ako. Diyos ko po, parang dagat. Ayun, tapos yung kasamahan ko, sabi niya sa akin, exhale, inhale ka lang. Pag pagbaba, basta yun, nakalimutan ko tuloy paano. Huminga ka lang pag gumanon yung elevator, kasi maalog kasi din siya eh, kaya gano'n. So yun talaga, iyak din, parang ayaw ko na talaga, parang ayaw ko na 2 days o 3 days, parang ayaw ko na, maayaw na ako sa yun lang ha, pero madali lang siya yung ginagawa about sa trabaho ko dati, flawless. So madami akong trabaho na bookkeeping, nagtrabaho din ako sa office ng surgeon, ako ang assistant din. Tapos after pag wala na akong ginagawa, yan, mag-assist na ako na sa kasi tuturuan sana ako ng doc, ng PT. Kasi ayoko, kasi ang nahirapan ako, pero gusto ko sana matuto kasi nahiya nga lang ako, syempre doktor eh. Syempre naman, libre naman yung check-up mo sa surgeon, siya ang mag-ano sa'yo. Siya yung mag-check up sa'yo, may sakit ka ba, may acid ka ba. Nagustuhan ko magtrabaho doon kahit mababa lang yung sahod niya. Nagustuhan ko siya kasi, yun na, libre gamot, tapos libre check-up, libre, alam mo na, yung ganun. So, di lang nga nagtagal kasi nga, pandemic na ang panahon na yun yung last kong job. Tapos itong trabaho kong andito na ako sa Canada, so hindi na ako nagtrabaho nung kaya sinusuportahan na ako ng asawa ko ng kasi nga pandemic. So ito na lang, ito na naman. Ayan guys, see you tomorrow guys ha. Guys, good morning. It was a bad day.
It's not a bad day, but you know, it's all about yun na nga, pinag-uusapan nila about yung yung about sa news ng immigration, yung nagwa-vlog. So binanggit kasi yung UPS is bullshit or something like that. Sabi nilang ganyan na hindi kasi sila tumatanggap ng LMNI ang ano yan, tawag niyan. Hindi sila tumatanggap. So nanganganib yung mga permanent residents na pupunta dito. It means it's me. So kaso ako is mag-performance na ako this coming September, June, July, August, September. Yeah. No. Ano ba ngayon? 4 months na nga. Mag-4 months. Ay, hindi pa. Wala pa pala. Ngayong September 3. Mag-4 months pa lang ako. Ano ba yung iba ko? Hindi yung gumagalaw. Mag-4 months pa lang. So, pinag-uusapan yata nila about yung kinakausap yung mga kasamahan na tatanggalin ba daw yung mga Filipino tatanggalin daw nila. So narealize ko kanina, kaya kailangan ko magsipag targaw kanina para hindi ako mapaalis. Ayun, and then basta may narinig ako about Filipino tatanggalin daw. So kaya yung mga kasama ko, tinutulungan nila ako paano, kasi utos dun, utos dito, nagawin mo to doon, gawin dito. So wala akong magawa. So yung nakatambak ginagawa ko na, tapos yung naka-sticker na nilalagay ko na, tapos yung isa kailangang ulitin kasi mali yung sticker. So ngayon tapos nun, ayun, ina-unload ko yung mga halo, preloader, unloader, lahat na. Yun yung associate, ewan ko kung tama ba yung ginagawa niya sa akin. Talagang naku-confuse na ako, hindi ko na maintindihan yung sinasabi niya kasi pagod na ako, tapos yung lagayin ko ng tubig tinatago pa nila. So parang kakaiba, sabi ko, parang feeling ko talaga galit talaga si madam sa akin. Bakit kaya parang gumagawa siya ng paraan na mapaalis ako. So hindi ko alam. Titignan natin this week kung dito pa ba tayo sa UPS. Okay lang naman, mag-aaral na lang ako kung paalisin nila ako dito. Ang bahala na mangungutang yung isa sa credit card para pambayad sa pang-aral ko. Nag-decide na kasi yung isa ako na next year na lang daw ako mag-aaral. By February ang start. Oo, by February, March. March ang start, pang umaga. Okay lang yun, mag-aral ako. Ayun, titignan natin guys about sa i-review natin yan yung LMNI kasi nabasa ko pero hindi ko pa naintindihan kasi nga English, diba? Saka na tayo saka ko na ma-explain sa inyo, pero alam ko nanganganib yung mga permanent resident. Tapos yung iba yung mga bago pa lang dito, hindi sila makakapasok kasi mga kamag-anak ng mga Indian, yun ang pinapapunta nila dito sa Canada. Gusto yata nila mga Indian dito lahat nakatira yung mga Indian. Siyempre, sino pa naman, ang ganda-ganda na kasi, ang ganda kasi ng Canada eh. Maraming basta maganda kasi lahat libre. Pero yun nga, paghirapan mo makapunta dito kasi nga libre hospital, libre ganyan. Ayan, dito na. Mamaya guys, explain ko sa inyo. See you guys tomorrow. You may seem Ayan, like guys. it may seem like, well, this just really isn't that big of a deal, but it is. This is only the beginning. The tsunami of change is just starting. So let's start through and let's just go through it. So the August 26, 24.
So sad. Canada closes door and foreign workers, what you need to know. So yung mga hindi pa permanent resident, LMMIA, wala nang vacancy, vacant na trabaho para sa kanila. So ang tinatanggap nila yung mga talented na sa Canada, yung basta talented. Manood tayo ulit. Continue. Worker program is designed as an extraordinary measure to be used only when qualified Canadians and permanent residents are not able to fill job vacancies. Well, why did they start off with that pattern? Good morning, guys. Ito na naman tayo. It's a Friday. So, ayan. We are here in UPS. So, kalabas din. Maaga tayo nakauwi. So, mga 4 lang na truck ang meron ngayon. So, maaga tayo umuwi. So, maaga din. Kunti lang yung sahod pag ganun. Per hour kasi. Alam mo, sa Pinas, pag ganitong oras, may bayad pa rin. Ganun pa rin ang pero dito per hour. Galing nga matapos yun, bayaran. Ayun, alam niyo naman ho yung balita. So, yung mga LMIA, kawawa yung mga student at saka yung nag-working permit dito. Mas kawawa din yung nag-a-apply ng working permit tapos nabayaran na nila ng agency, ganyan-ganyan, na may work dito, ganyan-ganyan. Doon pala kaya pala nainis yung nainis yung vlogger dito kasi hindi nga tumatanggap ng ng working permit. Gusto nila permanent resident kasi ang gusto nila permanent. Permanent na sa trabaho, hindi na yung aalis ka ganyan. Yun ang gusto nila. Ayaw nila lang. Intindihan ko rin naman ang company dito. Ito man ako, ay ko tumatanggap ng kung kailangan mo ng tao na yung nag-stay dito lang, forever. Mag-stay dito ng habang buhay, ganun. So, na-realize ko lang, naawa ko sa mga student. Wala sila pang baon, wala sila pang bayad ng bahay. Tapos 10% na lang yung, for example, $17 dito, tapos 10% lang i-total mo yun na 10% lang. So, konti na lang sa kanila, mga siguro mga $12 siguro, or $14. So, pambayad pa nila ng upa, pambayad pa ng sa tax dito. So, talagang mahirap talaga yung, alam na pag wala kang pamilya dito. Okay lang yung may pamilya kung nag-aaral ka dito, tapos may matitirahan ka, so walang problema. So, na-realize ko lang, parang hirap nun. Ayun na naman. Ayaw ko na isipin nyo. Kasi hanggang na lang, September 26, mag-start na, low wage sa mga, di pa naman sarado yung mga, di pa naman sarado yung bansa na, yun nga lang, mababa talaga. 10%. Sa sahod nila, kunti na lang. So ngayon, yung iba, nag-choice silang mag-aral na lang sa US, or US and Australia ang pinagpipilian nila para doon sila nag-a-apply. So ngayon, ang dami ng tao doon.
nag-aaral dun sa kabila. So, di ko alam yung iba. Kung ang hirap nun, no? Ako nahihirapan ako. So, kung yung kapatid ko ay pupunta dito, so, ang pangit. Kasi, konti na lang yung sahod niya. Okay lang naman siya. Okay naman siya. Pag ano, yun nga lang, nakakapagod. Tapos yun lang, 10% nakakapagod yung trabaho mo. Tapos, wala ka pang pinag-aralan. So, maganda talaga meron kang ano, knowledge. Tapos, yun ang sabi ng isa, kailangan kailangan mo matuto ka ng French or ano, bibigyan ka na nilang visa. Pag ganun, mabilis lang yung ano mo. Marunong ka sa English tsaka French, yun. Tatanggapin ka nila dito. Ayan. Tagal lang ano ko. Waiting tayo ngayon. Ayun lang guys. So, see you on Monday kasi, see you on Tuesday. Wala palang pasok sa Monday. Kasi Labor Day. Ayan. Thanks so much guys. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.